Road trip lang naman ang nais namin noon. Pero sa hindi malamang dahilan, kung siniswerte ka nga naman, nangyari ang isang trahedya na muntik na kaming ilagay sa mga sarili naming hukay. Hello Sir Paul, hello mga kapansit. Tawagin niyo na lamang po akong Roan. Makakasama ko po sa kwento na ito ang mga best friends ko po, sina Ashley, Mika at Sanjo. 1999 po naganap ang karanasan po na ito. Mga magbabarkada po kami noon na walang ginawa kundi gumala, mag-enjoy, maglibot sa kung saan-saan. Palibhasa, walang klase noon. Mga college student kami. May pera ang mga magulang namin kaya kahit papaano, nagagawa po namin ang mga gusto namin. Tapos, may sasakyan pa yung isa sa mga kaibigan ko, si Sanjo. Kaya gamit ang sasakyan niya kung saan-saan kami napapadpad. At sa paglilibot nga po namin, partikular sa Cavite, sa bandang dulo-dulo na, Ternate, Maragondon, ay meron kaming isang napuntahan na bahay na pinakakakaiba. Simulan po natin noong namali ng liko yung driver naming si Sanjo. Siya ang driver, ako sa harap, yung dalawang babae sa likuran. Nasaan na ba tayo, Sanjo? Kanina pa tayo paikot-ikot Mali yata yung nilikuan mo kanina. Hindi yun ang sinabi kanina nung napagtanungan natin. Mabuti pa, manahimik na kayong dalawa dyan. Hindi nakakatulong kay Sanjo yung ginagawa ninyo. Baka malito lang lalo. Hindi naman sa nililito namin si Sanjo. Ang amin lang, madilim na Dapat by this time, nakabalik na tayo ng Maynila. Pero, Diyos ko, nandito pa rin tayo sa Cavite. At yung dinadaanan natin paliblib ng paliblib. Sorry guys hindi ko talaga alam Sorry talaga. Wala na kaming nagawa noon, Sir Paul. Hindi rin naman ginusto ni Sanjo na maligo kami. Pero kung sa bagay, alam ko, meron talaga siyang maling nalikuan. Imbis na kanan, kaliwa yun. Kala ko rin kasi pakaliwa kasi magandang daanan Ano ba naman yung kanan? Lubak-lubak, puro putik, tapos mas maraming puno. Ang ending pala, yung likuan naming kalsada, magandang daan, maaliwalas. Pagdating ng dulo-dulo, nagbaliktad. Wala na pong kalsadang daan. Mas kumapal ang mga puno, rough road, walang mga poste ng ilaw, liblib, naging one way, mukhang hindi dinadaanan ng mga sasakyan. Sanjo, ayos ka lang ba? Kung gusto mo ako muna mag-drive. Hindi, ayos lang ako. Ako na lang. Diretso na lang natin to tapos kapag medyo lumuwag na yung daan, doon na lang tayo magmaniobra. Iyon ang plano, Sir Paul. Ngunit, hindi yun natuloy. Dahil makalipas ang ilang mga sandali, sa kanan pong banda, meron kaming nakitang isang bahay. May liwanag sa loob. May nakikita kaming mga tao doon sa loob na parang kumakain, parang nagkakasiyahan. Doon magtanong tayo. Yung ilaw po sa loob ng bahay nila, hindi po yun gawa sa ilaw na mula sa dikuryenteng mga bagay. Mula yun sa mga ilaw ng kandila, posporo o di naman kaya mga lampara. Sigurado kami sa liblib ng lugar na yun, wala doong kuryente. Ganun pa man, yung bahay kahit papaano ay maayos. Gawa lang ito sa kahoy pero 2 palapag ito. Malaki, walang bakuran. Aso, mahalata mo talaga na, alam mo yun, yung mga taong talagang hindi nakikisalamuha sa iba kasi nandun sila sa loob Walang mga kapitbahay. Tapos alam mong parang pinaglipasan na ng panahon. Ganun pa man, Sir Paul. Hindi na namin sinayang pa ang pagkakataon. Lalo na ako. Bababa ako, Sanjo. Magtatanong ako. Sige. Salamat, Rowan. Bumaba ako ng sasakyan.
Dahan-dahan pa akong naglakad papunta doon sa tapat ng bahay ng mga taong nandoon sa loob. At habang papalapit po ako, Sir Paul, nakaamoy ako ng masangsang na amoy. Mabaho, para bang nabubulok, para bang imburnala, malangsa, amoy dugo. Ganun pa man, hindi ako huminto. Hindi na ako nag-inarte. Kailangan namin magtanong. Baka naman kasi tama yung dinadaanan namin. Siguro nagdadalawang isip lang kami. At least kapag nagtanong kami, di kung malibabalik kung tama dederecho, ganun kasimple. Wala namang masamang magtanong, hindi ba? Pero sa pagkakataon na yun, Sir Paul, doon ko po nasabi na mali ang kasabihan na iyon. Hindi sa lahat ng bagay, mabuti ang nagtatanong. Nang makalapit po ako ng tuluyan doon sa may pintuan, naririnig ko po na nagtatawanan ang mga taong nasa loob. Parang malaking pamilya po ito. Kumatok naman ako, Sir Paul. Tao po! Tao po! Magandang gabi po, pasensya na po, magtatanong lang po. Tao po! Pagkasabi ko po noon, Sir Paul, at pagkatok, bigla pong natigil ang mga ingay. Yung tawanan nila, yung kasiyahan, yung mga salitaan. Tapos narinig ko na lang po na may mga naglalakad papalapit doon sa pinto. Naririnig ko pa yung paglangit-ngit ng mga kahoy na tinatapakan nila. Yung bahay po kasi nila, Sir Paul, 2 palapag po ito. Pero sa unang palapag pa lang, medyo nakataas na po ito. May siwang ba? May siwang ba na siguro mga 2 feet, 3 feet, ganyan? Tapos purong kahoy lang po. Siguro nai-imagine nyo na. Hindi po nagtagal nagbukas po ang pintuan. Tapos sumalubong po sa akin ang mga tao na masasabi ko kay babaho, kay dudumi. Pero normal na tao sila. At sa kanila ata nagmumula yung baho na naaamoy ko. Partikular doon sa loob ng bahay nila. At pagkita ko sa kanila, dito ako mas nabigla. May mga dugong nagkalat sa kanilang muka. Sa kanilang katawan. Sa kanilang damit. Sa mga kamay nila. Tapos pagtingin ko po doon sa loob, doon sa lamesa nila, dito po ako nagulat. Mayroon po akong nakita na isang tao na gutay-gutay na. Nakita ko nang ngumunguya-nguya pa sila. May hawak yung isa na kamay ng tao na ginangata-ngata niya pa. Yung isa tenga na parang karne lang na, alam mo yun, pinipilas niya, parang pork chop. Yung isa naman, hita yung tinitira niya. Yung isa, mata. Anong may paglilingkod ko sa'yo? Pagkasabi noon ng kaharap ko, Sir Paul, otomatiko akong napatakbo pabalik doon sa sasakyan. Sila naman, hinabol po ako. Pero siguro sa kabusugan po nila, mababagal po silang nakahabol sa akin. Sigaw ako ng sigaw noon. Bilis! Bilis! Pucha, kumakain ng tao yung mga tao na yun! Buti na lang po si Sanjo, Sir Paul. Mabilis po ako narinig at na-pick up. Hindi pa nga ako nakakasakay, nakaandar na. Buti nga hindi ako naiwan Hingal na hingal ako. Sigawan naman yung mga babae kasi habang hinahabol nila kami. Yung iba may hawak pang mga parte-parte na mga katawan ng tao. Yung iba naman may hawak na malalaking patalim. Si Sanjo dire-diretso. Talagang dire-diretso. Tapos maya-maya, Sir Paul, naiwan na rin naman po namin yung mga tao. Tapos yung daan naging sementado na rin po. Tapos nakakita na kami ng mga poste ng ilaw. Tapos mga kabayan, lintik, takot na takot kami noon. Kilabot na kilabot kami. Buti na lang, buhay ako. Hindi nila ako nahila kasi kamuntikan na rin ako mahablot ng isa Anyway, nakauwi naman kami ng ligtas noon, Sir Paul. Dala ang leksyon na hindi sa lahat ng oras ang pagtatanaw ay tama. Dito na lang, Sir Paul. Sana po may natutunan kayo. Sana nagustuhan nyo ang kwento. Hello, Sir Paul.
Meron po akong napakinggan na kwento sa inyo. Yung parang umakyat ng Tagaytay, dumaan dyan sa may Laguna. Tapos may mga na-experience po silang mga kakaibang tao. Hindi ko alam kung magkatulad kami ng karanasan o may connection po ito. Pero ganun pa man, ibabahagi ko po sa inyo ang naging karanasan ko nang minsan akong umakyat sa Tagaytay mula po Laguna. Isa po akong rider noon sa isang kumpanya, Sir Paul. O kaya sa mas madaling sabi ng iba, layas officer. Utusan dito, tagadala doon, mga documents, kung ano-ano pang kailangang ipadala o ipakuha. Yun ang trabaho ko. Madali lang pero nakakapagod, pero ganun pa man okay lang, malaki naman ang kinikita ko noon eh. Jonas na lamang po ang itawag nyo sa akin, Sir Paul. Naganap ito early 2000s po, hindi ko na matandaan. Nagtatrabaho ako noon sa isang kumpanya dyan sa may Cavite. At meron pong inuutos sa akin noon na, yun nga, may kunin sa isang branch po namin doon sa may Laguna. Tapos, madaling-madali po ako noon. Gusto ko makabalik doon sa opisina namin at makauwi. Kung bakit? Birthday kasi ng anak ko. At sa gabi may dinner po kami. Kakain lang kami sa labas pero syempre nangako ako. Kaya yun po ang dahilan kung bakit ako nagmadali at humanap ng mas magandang ruta. At doon nga po ako napadpad sa daan na iyon paakit ng Tagaytay. Diyan sa may Laguna. Fast forward po, Sir Paul. Marami po ako napagtanungan noon at iisa lamang po ang daan na itinuturo nila. Doon nga po sa parte ng Laguna na iyon. Nakaakyat naman po ako, Sir Paul. Maligaw-ligaw at masasabi ko na may sapat naman ako na oras para makabalik sa opisina namin at makauwi sa bahay. Makakapag-dinner pa kami. Kaso, may nangyaring kakaiba. Pasado 4:00 ng hapon, meron po ako nakitang mga tao doon sa itaas ng, sabihin na nating malapit na po sa Tagaytay. Mga nakasuot po sila ng kulay puti, nasa daan po silang lahat. Tapos yung daan po na yun, Sir Paul, hindi pa po masyadong sementado. May sementado man, putol-putol naman po ang daan. So heto na nga. Yung mga tao po na iyon, para po silang nagpo-prosesyon. Tapos ang kakaiba, Sir Paul, yung pinoprosesyon po nila, tao na nakapako. Pagkakita nga sa akin ng mga tao, bigla na lamang po silang nagsigawan. Tapos parang pinapahabol po ako. Para yatang mali yung ginagawa nila eh. Kasi yung mga nakapako ng mga tao na ipinoprosesyon po nila, humihingi ng saklolo. Sumisigaw po sila. Sabi, tulong, tulong. Tumawag daw ako ng pulis. Nakita ko naman po na yung mga nakaputi, kanya-kanya pong labasan ng mga itak, karet, at kung ano-ano pang sandatang patalim. Tapos sinabol po ako, Sir Paul. Malayo pa ako nun, Sir Paul ha. Sabihin na nating mga 100 metro yung layo ko sa kanila. Kaya ang ginawa ko, nagmaniobra po ako, Sir Paul. Tapos bumaba po ako ulit kung saan ako dumaan. Ang problema yung motor ko naman, akala mo nananadya. Bigla po akong namatayan ng sunod-sunod. Doon pa talaga. Takantaka nga ako kung papaano nangyari yun eh. Kasi kondisyon yung motor ko. Bago-bago pa yun. Ako nag-change oil, tune up, palit ng mga pyesa, kaya masasabi kong posibleng magkaroon ng sira yun. Tsaka ni minsan, hindi pa ako nasiraan. Maliban na lamang kung maabusan ng gas, kaso imposible din eh. Kasi kakapagas ko pa lamang noon. Yung mga taong humahabol tuloy sa akin, mas lalong binilisan. Papalapit sila ng papalapit. Hayop ka! Papatayin ka namin! Isasama ka namin sa mga iaalay namin! Iyon yung mga naririnig ko sa kanila. Takot na takot naman ako, Sir Paul. Sa totoo lang, para bang nag-flashback na ang buhay ko noon. Yung anak ko, asawa ko, nanay tatay ko, yung mga masasayang alaala ko nung buhay pa ako. Kasi malapit na talaga sila eh. Papatay na ata talaga nila ako. Pero nung malapit na sila, Sir Paul, sabihin na nating mga 10 metro na lamang sa isang himala, gumana yung motor ko. Parang nang-aasar lang talaga. Harurot ako bigla. Hindi naman namatayan pa yung motor ko noon. Pero ang naalala ko na lang noon, Sir Paul, nagdasal kasi ako noon eh. Sabi ko na lang noon, Lord, buhayin mo lang ako, Lord. Parang awa mo na, Lord.
Pabuhayin mo lang ako, Lord. Pabuhayin mo lang ako, Lord. Yun lang paulit-ulit na sinasabi noon habang ini-start yung motor ko at gumana nga. Fast forward, Sir Paul. Nakababa po ako ng Laguna. Yung mas malayong daan po yung tinaha ko. Na-late na po ako ng uwi noon. Nag-dinner yung pamilya ko. Nakauwi ako tapos na rin sila mag-dinner. Yung anak ko hindi naman po nagtampo. Pasalubong naman ako sa kanya eh. Tapos meron din ako sa kanyang regalo. Sinabi ko rin sa kanila yung nangyari sa akin. Naintindihan naman nila. Buti na lang daw buhay ako. Huwag ko na raw isipin yun. Mas importante ang buhay ko kaysa sa isang selebrasyon na pwede namang ulit maulit. Mula noon, Sir Paul, di na ako tumapak pa doon sa lugar na yun sa may Laguna na yun. Doon sa bandang Tagaytay. So okay na akong umikot sa mas malalayong ruta basta safe. Maraming sasakyan, maraming tao. Kaysa naman sa shortcut nga. Papatayin ka naman ng mga nandoon. Honeymoon po namin noon. Napostpone na nga yun ng ilang beses kasi nagkaroon ng bagyo, landslide, tapos kung ano-ano pa doon sa may Baguio. Pero sa wakas, sa awa ng Diyos, natuloy din po yung honeymoon namin ni Lito. Ilang buwan pa lang kami mag-asawa noon at yun ang masasabi kong first trip po namin dalawa. Excited na excited ako. Sa wakas, makakapunta na rin ako ng Baguio at kasama ko na ang bago kong asawa. By the way, ako po si Ana. Nangyari po ito early 90s po. Hindi ko na lang sasabihin kung anong taon. Simulan na po natin. Nasa bandang Baguio na po kami nito, Sir Paul. Nalibot na namin yung mga tipikal na pasyalan. Kasi mga 3-4 na araw na kami noon. Maganda ang Baguio, malamig. At hindi katulad ngayon, hindi pa po crowded noon yung Baguio. Talagang mai-enjoy mo pa talaga. Kahit magdala ka ng sasakyan, konti lang din ang traffic. Kaso itong si Lito, may suwestyon. Han, nalibot na natin yung mga gusto nating puntahan dito sa Baguio. Try kaya tayo sa ibang banda. Anong ibig mo sabihin dito? Libot-libot lang tayo sa labas ng Baguio. Sa magagandang daan ba? Drive-drive lang. Tapos tingin lang tayo ng mga scenery. Ikaw bahala. Sige. Nagpatuloy kami noon, Sir Paul. Sa 5 araw namin, Sir Paul, naglibot-libot nga po kami sa labas ng Baguio. Kung saan kami mapadpad, go to the flow lang. May mga baon naman kaming pagkain, damit, inumin, at kung ano-ano pa. Handang-handa kami noon. Kaso, hindi po namin inasahan ang mga susunod na mangyayari. Meron kasing daan na tumambad sa amin, Sir Paul. Isang pakanan na paakyat ng bundok at isang kaliwa na pababa naman ng bundok. Nagkatinginan kami. Saan tayo, Han? Akit na lang tayo ng bundok. Di sige, tara. Yung paakyat po na daan ang tinahak namin. Nakakita pa nga kami ng mga sea of clouds eh. Ang ganda. Maaga pa kasi noon, Sir Paul. Tapos doon sa taas, huminto kami sa isang parang camping spot. Sakto may mga camping gears kami noon. Naglatag kami doon ng camping tent, mga lamesa, upuan, pagkain, inumin. Tapos tumambay talaga kami doon maghapon. Ang kaso, Sir Paul, pagsapit po ng gabi, nung pauwi na kami, dito po may nangyaring kakaiba. Siguro mga 6:00 na po ng gabi. Nagpapack up na po kami nito ng mga gamit namin nang makarinig po kami ng mga kaluskos sa paligid. Para ba may naglalakad? Parang mga hayop, parang mga yapak. Tapos, Sir Paul, nakakarinig kami ng mga may nag-uusap, may mga nagbubulungan. Parang may nag-uusapan kami kaso hindi namin maintindihan yung lingwahe nila. Parang Bisaya, parang Kapampangan o ewan, basta parang ang hindi rin Tagalog eh. Parang hindi pang Pilipinas ba yung lingwahe. Ganoon pa man, nagmadali kami ni Lito na mag-ayos ng gamit. Iniwan na nga lang din namin yung ibang mga gamit kasi nakakaramdam na kami ng takot eh. Pero maya-maya, Sir Paul, nang tuluyan na pong makain ng kadiliman ang paligid
As in wala na pong liwanag o araw na lumilitaw. Dito na po nagbago ang ihip ng hangin. Meron kaming nakitang 4 na nilalang, Sir Paul. Tao sila, pero kakaiba ang mga itsura nila. Para silang mga hayop, aso, unggoy. Tas mabalahibo po sila. Marami pa kaming gamit noon na hindi pa nailalagay sa kotse, Sir Paul, pero si Lito, hinila po ako pabalik ng kotse. Tara na, mga aswang yan! Pagkasabi niya nun, sumunod na ako sa kanya. Sumakay kami ng kotse. Sakto namang nakadamba na yung 4 na aswang doon sa ibabaw ng kotse namin noong nakasakay na kami. Si Lito, buti na lang po alerto ito. Nakapagpaandar ka agad siya ng kotse. Tapos nagmaneho po ng mabilis pababa po ng bundok habang yung mga aswang po nasa itaas. Parang kinakalmot yung bubong ng kotse, sinusuntok-suntok pa. Ako noon, Sir Paul, para ako na estatwa. Hindi ako makasigaw. Hindi ako makapagsalita, takot na takot ako. Hanggang sa maya-maya, bigla pong huminto ng pagkadiin-diin si Lito. Ako nga noon doon sa dashboard napahampas pa ang mukha ko, napakasakit. Hindi pa kasi ako nakasuot ng seatbelt noon. Pero dahil po doon, Sir Paul, yung 4 na nasa bubungan namin, nagtalsikan doon sa harapan namin. At dahil po sa ilaw na nagmumula sa sasakyan, nakita ko po ng buo yung itsura ng 4 na aswang. Para silang pinaghalo-halong aso, unggoy, at kung ano-ano pang hayop basta aswang, nakakatakot silang lahat. Muli pong nagpaandar si Lito. Sasagasaan niya yung 4. Nakailig naman po ang mga ito. Tinangkapan nila kaming habulin pero sa pagkakataon na yon, sa bilis po ng pagpapatakbo ni Lito, hindi po sila nakahabol. Nakabalik po kami sa syudad ng Baguio, buhay at ligtas. Pero may sugat sa mga puso't isipan namin. Trauma mula sa mga aswang. Ayaw pa nga maniwala ng ibang mga kaibigan at mga kamag-anak namin. Pero nang ipakita namin yung mga kalmot at mga pinsala doon sa itaas ng sasakyan namin, naniwala rin sila na sa Baguio, sa mga liblib na lugar nito, may mga aswang. Hello, Sir Paul. Ashley na lamang po ang itawag nyo sa akin. Hello, Sir Paul. Ashley na lamang po ang itawag nyo sa akin. Nangyari po ito, late 90s na. Broken hearted ako noon. Paano ba naman yung fiancé ko? Iniwan ako. Sumama sa ibang babae. Ang sakit. Ganun pa man nagmo-move on po ako nito. Nagpunta po ako noon sa La Union. Ako lang mag-isa. Nag-commute lang din ako. Gusto kong makalanghap ng sariwang hangin. Gusto ko pong umiyak, sumigaw, uminom, magwalwal nang walang nakakakilala. Nang walang mag-judge po sa akin, walang magtatanong ba? Papaano nakakapag-move on naman po ako hanggang sa isang araw. Sumakay po ako sa isang sasakyan doon. Taxi po ito. Sabi ko, ibiyahe lang ako sa kung saan-saan. Nagtaka nga ako kung paano ka ako nagkaroon ng taxi doon. Ang sabi naman po ng driver, naligaw lang din daw siya doon kasi may nagpahati daw sa kanya doon. Tapos, uuwi na nga raw sana siya. Pa-Maynila, kaso pumara daw ako at umiiyak ako. Kaya pinagbigyan niya na. Tatawagin na lang po nating mystery driver po itong lalaki na ito. Una nga hindi ko siya pinapansin pero habang nakikwento ko sa kanya, kasi nga lasing ako noon, unti-unti kong nakikita ang mukha niya sa rearview mirror at masasabi ko na gwapo po siya, Sir Paul. Pogi siya talaga, literal. Lalo pa nung huminto siya at abutan niya ako ng bimpo o panyo. Okay lang yan, miss. Ganyan talaga buhay. Masasaktan at masasaktan ka. I-absorb mo lang. Learnings yan sa'yo. Para mas tumatag ka pa sa pagtanda mo. Grabe ka naman sa pagtanda. Napahinto po ako noon, Sir Paul, sa pagsasalita. Nang magulat po kami nang sa harapan po namin may sumisigaw na mga tao. Nga pala noong mga panahon po na ito, 6 PM na po, madilim na po sa kalsada. Yung mga tao po na yun, Sir Paul, sa harap, mga lalaki po ito, mga nakuhubad yung pangtaas. Tapos,
Nakapantalon po sila at mga nakapaa. Tapos yung mukha po nila ay nakatakip. Nakatakip ng sako. Kung titignan para silang mga berdugo. Nakakatakot po sila, Sir Paul. Tapos sa tiyan po nila hanggang sa dibdib, may mata na tattoo. Nakakatakot, Sir Paul. Nakakakilabot. Para silang mga kulto. Ang problema, Sir Paul, sa likuran namin, nandoon din sila. Marami pala sila at napalilibutan kami. May hawak silang mga itak. Tapos sumisigaw po sila mga salitang hindi namin maintindihan. Pero nagulat na lamang ako nang si mystery driver po bumaba at naglabas po ng kanyang patalima. Dito ka lang, misa. Kuya, saan pupunta? Huwag mo ako iwan. Pero huli na. Nakalabas na siya at sinra niya ang pintuan at nagulat na lamang ako nang sinugod niya po ang mga taong nakatakip ng mukha ng sako, nakahubad at mga nakamaong at may mga tattoo na mata sa kanilang katawan. At sinugod din siya ng mga ito. Rambulan na, Sir Paul. Akala ko noon mapapatay siya ng mga ito kasi marami sila 10 laban sa isa. Pero ang nangyari, Sir Paul, alam niyo ang nangyari? Natalo niya po ang mga tao na iyon. May mga napatay nga ata siya sa lalaban naman ng mga pagkakasaksak at pagkakataga niya sa mga iyon. Pero yung iba nasugatan niya lang. Siya, Sir Paul, sugatan lang din. Sumakay siya ng taxi niya. Tapos tinanong niya ako kung ayos ka lang ba, miss? Tara na, tara na! Yun ang mga tinatawag na mga mata ng La Union. Kulto ang mga yun. Hindi na ako nakapagsalita, Sir Paul. Minaniobra niya lang yung sasakyan niya. Tapos hinatid niya ako pabalik doon sa La Union. Doon sa may city proper. Ako naman, inalok ko siyang magstay doon sa kwarto ko. Doon sa nirerentahan ko ba. Ginamot ko ang sugat niya. Ipasalamat pa nga ako sa kanya. Naku, pasensya na kuya ha. Ayos lang, miss. Kahit naman hindi kita sunduin, makakasalubong at makakasalubong ko pa rin yung mga yon. Hindi nang ruta ko pa uwi ng Maynila eh. Baka naghahanap ng mabibiktima yung kulto na yon. Salamat talaga, salamat. Doon ko na pinagpalipas ng gabi yung lalaki na yon. Ako, natulog na lang din. Kinabukasan, nagising na lamang ako nang makita siyang nag-aayos ng gamit niya. Kuya, aalis ka na? Oo miss. Maaga pa ako eh. Kuya, pwede bang malaman yung pangalan mo? Sorry miss ah. Baka namali ka lang ng interpretation. Bading ako. May partner ako na lalaki sa Maynila. Sigurado ako nag-aalala na yun sa akin. Natameme na lamang ako, Sir Paul. Napabuka ang bibig. Miss, no offense ah. Huwag ka masyadong magabol sa mga lalaki. Darating ang araw silang hahabol sa'yo. Maganda ka. Baka hindi mo palang nakikita yung katapat mo. Mag-iingat ka, miss. Lalo na, maraming kulto rito. Una na ako. Sir Paul, ewan ko kung matatawa ba kayo o hindi. Bading pa lang lalaki na yun. Nga pala, sinabi niya rin sa akin na kaya pala magaling siya makipaglaban dahil malahi daw siyang albularyo. Bading na albularyo? Galing no? Ganun pa man, Sir Paul. Nakapag-move on po ako dahil sa experience po na yon. Pagbalik ko ng Maynila, nakapagtrabaho po ako. Lumipas yung mga panahon. Nakalimutan ko na rin naman po yon. At pakalipas sa mga panahon, yun na nga po, dumating na rin po ang makakatapat ko na lalaki. Siya po ang tatay ng mga anak ko sa panahon na ito. Ang asawa ko. Shoutout po sa kanya. Michael, I love you. Pero shoutout din po doon sa bading na albularyo na yon. Well, kung hindi naman kita maging jowa, gusto din sana kitang maging kaibigan noon. Nga lang masyado ka nagmamadali eh. Kumapakinggan mo ito, chat mo si Sir Paul. Para naman makausap kita, makapagpasalamat sa'yo. Kundi dahil sa'yo, malamang sa malamang. Ewan ko kasi kung hindi man ako makasurvive doon sa mga kulto na yon,
Ewan ko kasi kung makasurvive man ako doon sa mga kulto na yun, malamang noon sa pag-move on ko, hindi ako nakasurvive. Dito na lang, Sir Paul. Salamat po. Maraming salamat po.